nakadaing na. Pagka naka-butterfly cut na siya dyan, tatanggalin natin yung malaking tinik. Meron din akong video na nasa album kung paano tanggalin yung malaking tinik. I-check nyo na lang. Kasi ito, nalinis na namin, kaya for deboning na lang siya. Una, sa lahat na tatanggalin mo ay yung kanyang ribs. Ayan, yung nandito sa may harapan. Makikita nyo naman yan, ito yung pinakamadali kasi nga naman nandito lang siya sa may harapan. Dahan-dahan ha, alalay yung kamay mo. Pagkatapos, dito naman sa kabila, laging magkaparehas lang ng kukuhaan tayo ng tinik ha. Kasi yan ay mirror copy lang ng kabila. Kaya kung anong kinuhaan mo dito, ganun din sa kabila. Kaya lang ito, may makikita ka dito ito yung mga pinagtanggalan ng, di ba nagtanggal tayo ng malaking tinik dito, ayan, ito yung mga naiwan niya. Tapos yung bandang dito naman, ginugunting ko siya, para makuha ko tong tinik niya. Bawat palikpik kasi niyan may tinik na nakatusok. Ayan. Pagkatapos niya, natanggalan na natin siya sa ibabaw. Alam mo na kung nasan yung mga tinik. Dito ako nag-uumpisa. Dito, sa may gitna. Ayan. Dito lang tayo Dito ako nag-uumpisa sa may gitna. Ayan. Pataas. Kasi dito sa baba, wala nang tinik yan ha. Dito lang tayo sa pataas. Ayan. Hanggang sa may dulo, as in talagang i-ano mo para lahat ay matanggal. Ayan. Pagkatapos natin dyan, susunod natin yung dito, sa line na to. Ito yung pagkakasunod-sunod kung paano ako mag-debone, ha. Mamaya ituro ko kung bakit ko siya iniikot. Ayan. Pagka dito naman, di ba, tanggal ka ng tanggal. Tanggal ka ng tanggal, pataas. Kapag wala ka nang nakukuha, stop ka na doon. Ayan, kasi hanggang dyan lang ang tinik niya. Usually, hanggang gitna lang ang tinik. Ayan. Tapos itatap mo ha, kapag katapos mo siyang i-debone, para bumalik lang siya. Ayan. Tapos ito yung huli, dito sa may bandang gilid. Makikita nyo hiwato, ginugunting ko lang siyang ganyan, para kumiwalay siya. Ito by the way, gagawin namin tinapa. Kaya nag-iiwan ako ng tinik. Pero kung ito ay pamprito nyo lang pang pwede nyo na rin itong tanggalin. Pero mas okay kasi meron kayong hahawakan. Ayan, dito sa may bandang buntot, nakikita nyo, ayan. Pass mo yung chani mo, tapos ikutin mo. Ayan, etong ating forceps, tutusok lang natin dyan. Iipit natin ha, etong sa akin, wala na tong lock. Pero kapag bumili ka nito, may lock. Kung gusto mong may lock, pwede naman. Pagka nahihirapan ka, pwede mong tanggalin. Ipitin mo lang siya ng ganyan, and then ikutin, dahan-dahan, at hilahin mo para hindi sumasama yung laman dun sa tinik pag hiniga mo. Pagka minsan merong maiiwan, pwede mo na lang yung hilahin. Loose na yan dahil nadaanan na siya. Paulit-ulit lang ganun yung gagawin natin. Tutusok natin, didiinan natin ng thumb, at iikutin. Pagka may hindi sumama, pwede mo na lang yung hilahin. Hanggang sa makarating ka sa taas. Tusok, ikot, ayan, hila. Tutusok, diin. Ikot, hila. Hanggang sa makarating ka dito ha. Pag minsan, medyo mahirap dito sa may bandang ulo. Kung gusto mong makuha talaga, kahit pa paano may sasamang laman. Pero okay lang yan, konti lang naman yan. Ayan, pagka natapos tayo mag-debone dito sa side na to, tap lang natin siyang ganyan. Tap lang natin. And then, iniikot yung bangos kasi kailangan naka-alalay itong ating left hand. Ayan, kung saan tayo kumuha dito, doon din tayo kukuha ng tinik dito. Kagaya ng pagkakasunod-sunod, una kong tinatanggalan itong sa gitna. Kasi yung dito, merong maliliit na tinik, pero dito sa may papuntang baba, yan, wala na yan. Dito kasi yung mga tinik na maliliit, medyo matitigas. Tapos sunod natin yung dito sa may side na to. Yan, dito naman yung katapat niyan. Pag medyo hirap kayo, iikot nyo lang siya. Yung technique natin na iniipit, tas iniikot. Ayan. Basta pagkatapos i-debone, ganyan lang natin, itap lang natin para bumalik siya. Ayan. Tapos etong huli, dito naman ako nag-uumpisa sa may bandang ulo. Ayan. Tapos yung technique natin na iniikot, yun lang yung gagawin natin dito sa may bandang gilid. Kasi dito, isang straight yan may tinik. At mas okay kung iikutin lang natin. Ayan. Paulit-ulit lang, ganun lang hanggang sa matapos natin. Hanggang sa may buntot. Dito sa may bandang buntot, hinihiwaan ko na kasi dito ng kutsilyo. Parang ini-slit ko siya dyan para makita at lumabas na yung mga tinik. Parang hihilahin ko na lang. Kasi dito, pag inikot mo siya,
sasama yung mga laman na to. Oh. Sobrang ninipis na kasi. Para maganda, saka mas okay kung nahiwaan mo na siya ng kutsilyo. And then, itap mo lang siya ng ganyan. Ayan. Okay na siya. Boneless na siya. Paano ba mag-debone ng bangus? Siyempre, una sa lahat, kailangan muna ay alam mo kung saan nakalagay yung mga tinik. Meron na tayo diyang previous video, pwede niyong bisitahin. Tapos, ang kailangan lang natin ay itong ating hemostat. Ito lang yung kailangan natin para makapag-debone. Kaya i-check out nyo na yan. Lalagay ko na lang sa yellow basket. 16 cm straight po itong aking ginagamit, ha?